Hi guys, good day, good day. This is Sir MJL. And for today, may different topic lang tayong pag-uusapan. It's about sa trabaho ko, paano mag-apply sa cruise ship at saka saan yung mga agency na cruise ship na pwede nyong applyan sa Pilipinas at magkano ang sahuran pag mag-i-start ka sa barko. So, nag-start ako ng cruise ship ko way back 2017. Ang pinaka naging puhunan ko lang po nung nag-apply ako sa cruise ship ay isang 1-year experience lang po sa hotel. Once na pumatak ako nung saktong 1 year, ang ginawa ko, tumakbo agad ako sa agency at nag-apply ako as a cook, assistant cook. Ayun yung pinakamababang posisyon pag nag-work ka ng kusina sa barko. So nag-work po ako sa Sofitel for 1 year. Yung Sofitel yung sarado na ngayon na sa Pasay. So una ko pong in-apply na company ay yung Carnival Cruise Lines. So nag-start ako ron as assistant cook, tapos na-promote ako ng commie, naging demi chef de partie after 3 contracts. And then 4 contracts po ang tinapos ko sa Carnival Cruise Line. And then after nun, lumipat ako ng tanker. Actually nag-start ako ng tanker dyan nasa messman kasi tinry ko lang talaga siya, like for experience lang. Wala akong any backer. Nung nagtrabaho ko sa tanker, lahat ng kasama ko di naniniwala na wala akong backer. Kasi actually, sa tanker pala, sa mga ganyang cargo, karamihan daw pala dyan may mga backer. So parang kailangan may connection ka, may kakilala kang engineer or kapitan, ganyan na magre-recommend sa'yo, staff captain. Sabi ko talaga, wala akong backer nung nag-apply ako doon. Kahit naman sino, huwag kayong maniniwala na kailangan may backer lang pag mag-apply kayo. Hindi totoo yun. Makakapag-apply kayo kahit wala kayong backer. Tapos after ko naman mag-tanker, bumalik ako ng cruise ship kasi na-miss ko talaga yung cruise ship. At doon ko na-experience na yung pagtatrabaho sa tanker, kahit mas madali siya para sa akin sa department ng kusina, mas gusto ko talaga magtrabaho sa cruise ship kasi yun yung parang mas nabibigay ko yung potential ng pagiging kusinero ko sa pagtatrabaho sa cruise ship. After ko naman po sa tanker, pumunta naman ako, nag-apply naman ako sa Seabourn Cruise Line. Ito luxury cruise line na mamaya sasabihin ko saan yung agency makikita. Then after ko naman ng 2 contracts sa Seabourn Cruise Line, lumipat naman ako ng ito ngayong sasampahan ko this week na! Sampa na ako this week. So kaya ginawa ko talagang video na to kasi paalis na ako para sa mga subscriber ko rin na may sa motor kung gusto niyo magtrabaho sa barko. Kasi ako nagjo-joyride din naman ako, 'di ba? Bakit kung ako kaya ko magtrabaho sa cruise ship, kaya niyo din po 'yon. So ngayon, sasampa ako sa Explora. Hawak siya ng MSC pero bagong barko to, pangalawang barko nila to. Ito yung luxury cruise line din nila. So, ito, naka-apat na company na ako for like 7 years na rin. Simula nung nag-start ako noong 2017. 17, tama ba? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 years. 7 years na ako sa pagbabarko. Ito lang talaga yung pinaka-importante pang mag-a-apply kayo sa cruise ship. Unang-una guys, kailangan nyo na talaga at least 1 year. 1 year of experience sa department na ina-applyan nyo. Kunyari, nag-apply kayo ng kusina, kailangan may 1 year experience kayo sa hotel. Diba? Pero yun yung pinaka-major na kailangan yung hotel. Pero pwede naman po sa restaurant katulad ng Mary Grace. Nung nag-apply ako sa Seabourn, luxury cruise lang yun. Pero yung kasabay ko, nag-work siya sa Mary Grace, hindi sa hotel. So may mga instances na pwede yun. Pero mas kadalasan kasi sa mga agency, sa mga recruiting agency, nahanap nila hotel. Any hotel naman kahit 4-star, 5-star, gano'n. So, ako kasi, ang target ko talaga, pagka-graduate ko nung college, internship ako kasi noon Nag-i-internship ako sa Sofitel. And then, ginalingan ko talaga, binigay ko yung best ko para ma-absorb ako pagka-graduate ko. Actually, hindi pa ako mag-graduate, na-absorb na ako ng Sofitel. So, yun, by God's grace, tsaka sa bait din nung boss ko, yun, na kinuha niya ako. Tapos, yun, after 1 year ko talaga doon, nag-apply na kagad ako. Kahit 8 pa lang yung pinakabala ko, wala akong backer, wala akong kahit ano. And then wala rin ako Seaman's book, wala akong mga pinag-trainingan na mga documents. Nag-apply ako, nagpasa ako, in-interview ako. So mga 2 o 3 interview yun bago ka ma-hire. Tapos yung na-hire na ako, tsaka lang ako nagsimula kumuha ng mga Seaman's book, ng mga PSCRB. Ayun yung mga kailangan nyo guys, yung mga ito. Kunyari, unang sasampa kasi kayo, kailangan nyo ng Seaman's book. Paano makuha yung Seaman's book? Kailangan nyo kumuha ng basic training. Umaabot po ito ng 2 weeks or 15 days pag kinuha nyo. Tapos ang budget dito, I think nasa almost 8,000 ata. Sa next vlog ko siguro sabihin ko magkano yung mga training kasi medyo komplikado, iba-iba kasi yung presyo Ay marami kasing training center na iba-iba yung presyo. So yun, i-discuss na lang natin siya doon. Once na-hire kayo sa company na applyan nyo, kahit wala pa kayo ibang training, pinakaunang kukunin nyo kasi yung basic training.
So abot yan nata ng mga 15 days. Tapos after na basic training, ibibigay naman sa inyo ng agency yon. Bibigyan kayo ng papel, ito yung mga kailangan mo. Kunyari PSCRB, kunyari SDSD, kunyari SAT, yung SAT Security Awareness Training. Depende kasi may company na hinahanap tong documents na to. Tapos pag nag-apply ka sa iba, yung iba naman, documents na training mo, wala. Kaya, so, ang gawin nyo, kung wala pa kayo experience, huwag muna kayong kumuha ng mga training. Kung kaya nyo na kumuha ng BT, ayun yung pinakakunin nyo, BT, para may Siemens book na kayo. Pero yung ibang training, antayin na ibigyan kayo ng agency, nung in-applyan yung company, kung ano yung mga dapat nyong kunin. Mabilis lang naman yan, kaya nyo yan sa loob ng isang buwan para makuha lahat yun. Pinaka nagkakaroon lang kayo ng conflict sa medical. US visa, mostly sagot ng company yan. Wala pa ako na-apply na company na hindi sila nagsasagot ng US visa. Tsaka ibang visa katulad ng Schengen. Tapos medical, sagot ng company. Pero pag may findings kayo sa medical, kunyari may gallbladder stone kayo, ganyan, kayo po magsasagot nun. Pag may findings sa medical, kayo na po ang magbabayad nun. Kaya pinaka-conflict lang pag nag-apply ka sa barko, yung kalusugan mo. Kaya kailangan medyo nalaga mo talaga kasi kailangan ma-fit to work ka pag na-medical ka. Once nakapasa ka na sa medical, makakahinga ka na ng maluwag kasi smooth sailing ka na niyan. Then pag nag-apply kayo sa barko, normally bibigyan kayo ng mga 3 months or 5 months, 3 to 5 months bago makasampa. Kunyari, the day na na-hard kayo ng March, so April, May, June, July, mga August, andyan na yung mga joining date nyo or mas maaga, swerte kung mas maaga kayo. Tapos minsan sobrang tagal, pero depende na yun. Sa mga barko na kadalasan yung onti lang yung barko nila, ayun yung mga medyo matagal magpasampa. Pero depende kasi minsan may mga barko na onti lang, pero bagong bukas yung barko, so in demand sila ng tao. O kaya naman biglang may mga nag-resign, ganun. So, tapos na tayo sa mga requirements na kailangan yung kunin. Tapos na rin tayo sa aking introductory na kung ano yung experience ko. Ito naman po yung mga agency na pwede nyo applyan. Etong CF Sharp, unahin natin. Makikita nyo po ito sa Intramuros. Katapat po nito, ang hawak po nito, CF Sharp ay Norwegian. Tapos hawak din nila yung Regent 7 Seas, hawak nila yung Apollo. Tapos after nyan, dito naman po tayo sa tapat niya. Sa Intramuros din to, tapat ng CF Sharp, yung UPL, yung agency ko. Hawak po ng UPL ang Holland America Lines, tapos Carnival Cruise Line. So yun po ang hawak nila. And then after naman nun, pumunta naman tayo sa Disney Cruise Line. Ang Disney Cruise Line makikita nyo rito sa TDGM, sa Pasay ito. Ito yung dating tinatawag nilang Dolphin na makikita nyo sa may pier, pero lumipat na kasi sila ng Pasay at pangalan nila ay TDGM na. After nung sa Disney, pumunta naman tayo sa RCCL. Ang RCCL po ay ma-apply nyo sa CL Track. CL Track, alam ko CL Track eh. Search nyo sa Google CL Track. Ano po yan? Sa RCCL po yun. Doon po kayo mag-apply, through online, di sila nag-apply ng walk-in. Normally ako sa Seabourn Cruise Line, nagpasa ako dyan walk-in. Sa UPL, nag-walk-in ako. Actually, alam ko may mga email, pero kadalasan kasi yung mga email, hindi nag-reply. So, ginagawa ko, pag ang tagal na mag-ano, pupuntahan ko na kahit minsan masayang yung pagod ko. Basta ako ginawa ko na yung part ko para makapag-apply, di ba? Kasi sayang yung panahon eh, antayin mo pa yung email. After naman sa RCCL sa Pasay, meron din tayong Singa. Dito ako galing sa Seabourn Cruise Line. Ang hawak ng Singa, Seabourn Cruise Line, tsaka Windstar. Ano pa ba? Tsaka Cunard. Hawak po yan ng Singa. Makikita niyo po yan sa Makati Paseo de Rojas, sa may BDO building. Diyan po ako nag-apply. Speaking of salary na tayo, kasi na-share ko naman yung mga agency kung saan kayo mag-a-apply. Start tayo sa Carnival Cruise Line. Pag mag-starting kayo dyan, like kunyari sa kusina, 850 ng starting nyo. Pag waiter kayo, nasa 1,000. Pag galing utility kayo, yung mga dishwasher, ganyan, I think nasa 700 USD. And then pag sa housekeeping kayo, nasa ganun din, starting nyo. Parang hotel steward, nasa 700 USD. And then, pero pag na-promote kayo dyan, katulad sa mga stateroom housekeeping, papalo po ng 2,000, more than 2,000 US dollar yan. Assistant waiter din, papalo pag napopromote sila, maabot sila ng 1,400 US dollar. And then katulad pa sa mga guest services, I think ang starting ng guest services is 1,800 US dollar. Ito pinatawag nating front office sa Pilipinas, sa mga hotel. And then sa mga photographer, ang starting po nyo ay nasa 1,250 I think, sa ano po to? Carnival Cruise Line. Pero syempre pag sa mga luxury cruise line, mas mataas po lagi ang starting line doon kumpara sa mga katulad ng Carnival. Kasi malalaki ang Carnival Cruise Line, tapos more on pang-masa siya. Kaya yung salary hindi siya ganun kataas, pero mabilis naman po ang pasampahan nila. Tsaka depende sa department mo. May mga department kasi talaga kahit starting, malaki na yung bigay kagad eh. So yun, tapos nag-tanker naman ako. Ang sahod sa tanker as a messman, nasa 1,050. Mababa po yun actually yung
in-applyan. Kasi tinry ko lang talaga. May mga messman ko na nag-start ng 1.2, 1.3, tapos may assistant cook, papalo ng 1.4, 1.5. And then, ang chief cook, nasa 2,200 yan. Minsan may, yung sa company ko, 1.8. Mag-ano kayo, mag-AB. Alam ko ang AB nasa 1.8. Ang third engineer nasa 2.2. Hindi kasi ganun kataas din yung sahod dun sa na-applyan ko. Tapos, nakikita kasi namin yung sahod tuwing payroll, naka-display lahat ng sahod namin. Doon kay Kapitan, nasa 800,000 pesos ata. Kay Chief Engineer, nasa 750. So, lahat ng sahod namin doon naka-display kasi yung mga wifi na ginagastos namin. Ayun po, ang mga ways paano mag-apply sa cruise ship tapos magkano ng sahod. Next vlog natin, if marami magtanong dito, ikwento natin yung about buhay sa cruise ship, yung mga ginagastos mo, magkano maiipon mo sa isang buong kontrata, tapos ano yung mga mahihirap na part, ano yung madadaling part, ano yung mga benefits, worth it ba malayo sa family mo kung mag-cruise ship ka. So discuss natin yun sa next vlog. Mostly pag diniscuss natin yan, baka nandun ako sa, I think sa Italy ata ako. Ang joining date ko kasi pa Qatar ako, pa Doha, tapos flight ulit, layover lang, layover ng 4 hours, tapos diretso ng Italy. So yun, baka doon ko na i-discuss sa barko yung next vlog natin. Bigyan nyo muna ako ng time kasi mag-a-adjust ako rin sa barko. Siyempre, focus sa work. Tapos, once na nakaluwag na ako, naka-adjust na ako sa barko, gagawa ako ng vlog about sa buhay natin sa cruise ship. Tsaka sa mga katanungan nyo, isasama ko rin sa next vlog. So guys, salamat sa lahat na nag-support sa video natin, sa mga riders dyan. If gusto nyo po magtrabaho sa barko, kuha lang po kayo ng experience at check nyo po itong mga agency na nasa description ko na sinend ko po sa inyo. Kahit wala pa kayo Seaman's book, kahit wala pa kayo kahit ano, basta experience lang po na 1 year ang kadalasang hinahanap. Mag-apply na kayo, saya. Kung wala nag-reply sa email nyo, puntahan nyo rin katulad ng ginagawa ko kasi matyaga ako sa pag-apply. Halos ang dami ko na rin na-applyan na barko, halos lahat ata ng magagandang agency dito sa Pilipinas, in-applyan ko na. Talagang matyaga ako sa pag-apply. Kaya tinan nyo, isipin nyo, naka-4 na kumpanya ako sa ilang taon lang, palipat-lipat ako. I think simula 2021 hanggang 2024, 5 kumpanya ang na-applyan ko. So yun, pero syempre kasi ako, minsan, nagbe-base ako niya, 2 kumpanya ako na-hire, titignan ko saan yung may mas malaking sahod, tsaka saan yung mas magpapaalis ka agad. So ganun lang gawin nyo minsan, hanap din kayo na parang options nyo. Huwag kayong mag-settle lang sa isa. Hanapin nyo yung mas magandang opportunity na mag-grow kayo tsaka malaki sa sahod. So thank you guys, sana nakatulong sa inyo to. Sa mga riders dyan katulad ko na nag-joyride or angkas or move it, magdasal lang kayo palagi tapos gawin nyo yung best nyo para ma-achieve yung goal nyo. Kanyari, nag-joyride kayo, mag-apply kayo sa Okada, kahit minimum lang, actually ako sorry guys, share ko na to. Sa Sofitel po pala, minimum lang sahod ko, isipin nyo guys, 500 pesos lang sahod ko. Tapos nung nagtrabaho ko ng cruise ship, parang yung sahod ko na 10,000 monthly sa Sofitel or 11,000. Swerte pa ako na 11,000 ako monthly sa Sofitel kasi may mga kaltas. Naging times 3 or times 4 sa cruise ship. Kaya, huwag kayong mag-alala sa sahod nyo sa una. Basta maganda yung company na ina-apply nyo. Kunin niyo yung may magandang pangalan, yun yung pinakagawin yung foundation, tapos saka kayo mag-apply sa barko. Kasi may mga options din ako doon na mag-start ako ng work sa company dito sa Pilipinas na parang mas malaki sa above minimum, pero hindi ganun kaganda yung pangalan. Kaya ang kinuha ko kasi Sofitel, nag-number 1 ng Sofitel before. Applyan nyo yung alam yung maganda sa resume ninyo para at least pa nag-apply kayo sa barko, confident kayo sa interview. So yun lang guys. Okay, ang dami ko na sinabi. Thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Please do comment down below if may mga katanungan kayo. At isasama ko sa next vlog lahat ng mga inquiries ninyo. Thank you guys and see you soon.